Virgie Perez. Bakit dalawa ang pangalan niya? Perez or... Opo, kasi nung dalaga po siya, iniba niya po yung pangalan niya. Okay. Go ahead. Opo, bali yun po kasi, nagtrabaho po siya sa Jenny's noon. Jenny's Garment po. Jenny's PhilHealth tayo, ha? Opo. Okay. Bali Continue. po yung pangalan po niya, i-spelling ko na lang po para clear din po sa inyo. Ano man kailangan po? Kasi ayaw natin malaman po. Yung pangalan niya po is starting B, as in Victory. Oo. I-R-G-I-E. Virgie. Apo, anong problema? May discrepancy po bali sa kanyang record? Tapos yung apelido niya po Perez. Yung concern ko po kasi, almost 12 years po siya nagtrabaho sa Jenny's Garment. Okay. Continue. Nais yung malaman kung may hulog ba siya or Opo, kasi chinek po namin sa branch po ng Junction, PhilHealth po niya. Apo, sa PhilHealth. Nakita po doon, actually wala po nakitang contribution niya sa PhilHealth. Pero naghuhulog po yung company niya. Kasi may SSS po siya, active po yung SSS niya. Opo. So, basically, iayusin lang po natin ang kanyang record dahil na po gumamit po siya ng... Hello, Sir Alex. Medyo po. Sabi ni Delio, kailangan ayusin ang record niya. Opo. Yun daw po, wala pong makita doon. Paano po ba dapat yung gagawin namin? Ito, pakinggan natin si Delio. Opo. Well, in coordination with the HR ng Jenny's, sa kanyang pinagtatrabuhan, dapat po talaga, pag pilapin na lang ulit po natin ng record si Nanay ng PhilHealth Membership Registration Board, at itasabit po yan ng HR. Opo. Kailangan siguro ibigay mo yung address nung pinagtrabahoan niya, yung Jenny's, para ma-check ng mga staff ng PhilHealth. Opo. Sir, paano po yun kung wala na po dun sa may yung, dati po kasi nasa Junction po siya. Tapos nalipat na po sa Taytay yung Jenny's Garment po. Opo. Well, abulin pa rin po natin yan para maayos ang record. Siguro, best friend Alex, para kung pangit yung linya, proactive naman po tayo. Pakuha na lang po natin kila Toto Mark yung kanyang buong pangalan, contact number, at mag-a-assign po ako ng Action Center agent na tatawagan po siya any time of the day or para address po mismo mas ma-explain. ng Jenny's Garment. Oo, sige. Apo. Hindi, iwanan mo na lang yung telepono mo at saka yung address mo at may ko-contact sa'yo sa mga detalye para matrace nung yung Jenny's kasi doon yung record Sige po. Yung number ko po, bibigay ko na po ngayon. Hindi. May tatawag sa'yo. Dito po? Oo. Hindi, wag mo munang ibaba. Pero iba na yung kakausapin ko. Okay? Opo. Tapos may isa pa po akong concern, Sir Alex. Ano yun? Hello? Sige. Hello? Sige po. Hello. Opo. Sir Alex, may isa pa po akong concern. Sige lang, oo. Regarding po dun sa pag-ibig din po ng mother ko. Hindi tayo po pag-ibig ngayon. Ano lang po. Sa susunod na lang yon. Mga anong araw po? Tingnan natin sa Biyernes, ha? Biyernes po. Oo, kasi may lang tayo, hindi tayo. Itong number din po mismo ng Yes, landline. oo. Sige Okay? Sige. Wag mo muna ibaba, ha? Sure po, opo. Okay. Si na bahala sa'yo? Si Toto Mark, ang ating dito. Action man. Okay, si Jamiel Ortinez Bailon. Magkano po ang mababawas kapag normal delivery, kung manganganak po ako ngayong Marso, tapos nakapaghulog na po kami sa PhilHealth mula October 2017 hanggang June 2018? Sa normal spontaneous delivery, best friend Alex, 6,500 pesos. Kasama na rin po ang portion ng PF ng doctor dyan. Tapos po, aside from the 6,500, meron po 1,750 pesos para naman doon sa newborn care screening package. So yan po yung benepisyang ma-avail niya bilang isang PhilHealth member sa hospital po. Si Joy Fernandez Tandingan. Hindi naman kaya kamag-anak to ni Casey Tandingan? Oo, sayang no, natanggal si Casey to sa Chinese singing contest Ang galing di natin sa bagay, alam po ninyo.
eh, siyempre, baka kailangan Chinese ang manalo dun. Baka ganun eh. Eh, lugar nila yun eh. Pero kung sa galing, napakagaling. Alright. Okay, sabi ni Joy Fernandez Sandingan, pwede po ba ako maghulog sa PhilHealth? Last hulog ko po, March 2017 po. Yung nanganak pa po ako. Well, I suggest magbayad na nga po siya ng 1 taon. 2,400 pesos po yan. Lalo na, nanganak na siya, meron siyang baby, baka biglang kailanganin niya yan, pa-confine. Mas mabuting actively paying siya para magagamit any time of the year. So, it's 2,400 or 200 pesos a month. Abot kayang halaga po talaga yung PhilHealth, magagamit pa ho yan ng inyong mga mahal sa buhay. Si Ronald Capila, paano po kung may yung anak may anak tapos nagbayad na po, makakakuha pa po ba ng MDR? Ang MDR po, wala naman pong bayad ng MDR, i-request lang po natin. Walang bayad pero wala mong bayad yun, pero gamitin ng pagkakataon ito, ipaalam sa publiko. Kasi nauuso po, Best Friend Alex, yung mga ano pala, now lang nagbayad. Makakakuha ba agad ng MDR? Yung pala. Opo, makakuha po agad ng MDR po yan sa nearest PhilHealth office. Mm-hmm. Tapos, gamitin ko ng pagkakataon, Best Friend Alex, i-announce. Marami pong nauuso niyan sa internet na online na nagpapakuha ng PhilHealth ID. I suggest, wag po nila ipagkatiwala ang kanilang impormasyon sa ibang tao, lalo kahit magbigay sila ng authorization, dahil po yung iba pumapayag na sa mga picture, babayad sila ng 300 to 800 pesos. As far as Mindanao, may mga pumapatol po para lang makakuha ng PhilHealth ID. Yan po, pag kayo po ay pumila sa nearest office, makukuha nyo po yan ng libre. Basta magbayad kayo ng premium. And yun nga po, ingat po tayo. Huwag po nilang ipagkatiwala yung informasyon. Kaya nga dito sa programa, ayaw natin i-announce on air yung po pangalan at other sensitive details. Dahil nga magamit po yan kasi napag-alaman natin sa data bawal, di ba, Best Friend Alex? Mm-hmm. And malaman lang yung pangalan, tapos email, tapos makuha yung cellphone number mo. Maaari ka lang ma-withdrawhan, mahirap na, kaya ingat-ingat lang po talaga. Si Beloy Serrano, ask ko lang po kung meron na po bang MDR, pwede na po ba mag-apply ng ID? Hindi, kung meron na po bang MDR na hawak, pwede na mag-apply ng ID? Opo, ang importante naman po dyan, alam niyo yung PhilHealth number nyo. Ibig sabihin, nakarehistro na ho kayo sa ating database. Yung ID po, wala pong bayad yan kung tayo po ay sa ating PhilHealth office. So, tawag lang rin po kayo sa Access Center 441-7442 para po magabayan kayo anong dapat gawin at ano yung nearest office na pwede yung bisitahin. Sabi ni Josie Erilia, pwede po bang kumuha ng PhilHealth kahit walang valid ID na ipakita? Pwede ba kahit NSO or marriage contract lang ang may bigay sa requirements? Pag first-time member ka nga, Best Friend Alex, linyat po kami. Kahit wala po kayong supporting document. Ilagay niyo po yung ating buong pangalan at other sensitive information. Tapos po, kung mag-a-update po tayo ng ating membership data record, halimbawa po, nagpalit po kayo ng civil status, nagpalit ng address, o kaya nagdagdag po kayo ng idideklarang qualified dependent, saka po tayo mag-attach ng supporting documents like marriage contract o birth certificate at iba pa. Si Schwarzinger Nick. Grabe parang Schwarzenegger Pag nagpa-check up po ba, wala nang babayaran pag PhilHealth member ka sa mga public hospitals na PhilHealth accredited? Ay, dinawin po natin. Sa ngayon po, ang meron po nakukuha ang primary care benefit package o yung mga outpatient consultation ay yung mga indigent members o mga sponsored members sa mga accredited health centers. Ngayong taon po, minamadali na po ng PhilHealth na may i-roll out ito sa other program members tulad dito sa formal sector. Kaya hinihikayat din natin mga ibang mga private facilities na mag-sign up at magpa-accredit para po ma-launch natin itong primary care benefit package na pwede na makuha yung mga check-up sa nearest na healthcare facility na kami. Si Vanessa Bumagat Dili Gidgyod. Tanong ko lang po, magkano na po bang monthly contribution ng self-employed last year? 200 pesos po. Ang sabi kasi, tumaas na po. Well, nagkakaroon po tayo ng premium adjustment. Inaalaw naman po tayo sa batas. Pero sa ngayon po, it's still 200 pesos a month.
I suggest bayaran nyo na po ng 1 year, 2,400. Kung sakasakaling matuloy yung planong premium adjustment ng second quarter ng 2018, it will be from 200 pesos a month, magiging 300 pesos a month po siya. So 1 year, 2,400, magiging 3,600. Kaya I suggest, habulin nyo na po. Pwede po tayo magbayad kaagad ng 1 year, 2,400 para wala hong aberya at hindi po kayo mangamba na makakaligtaan. Si Helen Shinohara. Ang company ko po ay nagbabawas ng buwis sa mga trabahador, pero di na ibabayad sa inyo. Pwede hubang kayo na ang sumingil? Ay, pwede po. So, pa-bookmark ko po yan kay Toto Mark Dueñas. Pa-screenshot at maipadala sa amin para po, yan po trabaho na yun sa Action Center. Tinutulungan po natin yung mga members na nagre-report o nagsusubong para matulungan sila ma-verify kung talaga bang naghuhulog ito kumpanya o hindi. Kaya yan yung panawagan natin sa ating mga listeners at viewers, wala hong masamang magtanong o mag-verify. Kaya nga po ginawa natin 24/7 yung ating Action Center hotline. Miski after office hours o this oras ng gabi, mayroon kayong makakausap na agent na pwede yung mapagtanungan at ma-verify kung talagang kinakaltas na contribution sa inyo ay naipapasok ba sa amin sa food. Si Sohaila Bongkarawan. One word lamang yun, Bongkarawan. Ask ko lang po, yung indigent PhilHealth ba, pag na-renew, doon na ba ako maghuhulog? Well, yung dalawang programa po natin para sa makababayan nating napipili at nabibiyaan ng libreng coverage at sila ay nakategorize at na mahirap. Una, yung indigent members o mga beneficiaries, sila po ay dumaan sa pagsusuri ng DSWD. Sila yung pumasa sa listahanan. Sila yung mga 4Bs beneficiaries, CCP beneficiaries. Taon-taon po yan, nire-renew. So kung ikaw po ay natanggal, ibig sabihin na disqualify ka na dyan sa listahan ng DSWD. Makakalilipat sa nearest PhilHealth office para mag-update ang inyong record at kung nabigyan po kayo ng inyong PhilHealth number, saka po kayo magbayad ng inyong premium na 200 pesos a month o magpa-voluntary na lang sila. Yung isa naman po, sponsored program, libre rin po ibigay taon-taon, depende sa budget nung nagmamagandang loob. Kasi pwede po magbigay ng libre coverage taon-taon, depende sa budget, ang mga LGUs, mga legislative sponsor, o miski yung mga private donors foundation. Okay, si Mark Allen Sampilo, ask ko lang po, manganganak po yung asawa ko, si Sarian po siya, sa public hospital lang po ang kaya ng budget at nag-inquire kami sa PhilHealth, hinulugan ko po for 1 year covered na daw yon. Tanong ko lang po, magkano po mababawas ng PhilHealth sa bill namin sa sakali para mapaghandaan ko na po? Yes. Una, kay private or government facility siya magpunta, 19,000 pesos po ang ating case rate package para sa mga anak ng cesarean. Tapos po, iba pa po yung 1,750 pesos na kino-cover ng PhilHealth para sa baby na mag-undergo ng newborn care screening package. So yan po yung kanyang benepisyo bilang isang PhilHealth member. Si Erica Paula Montierde, sa ano po ba, March 27, 28, bukas po ba kayo? Holy Week po kasi yun eh. Opo. Sa akin pagkakalam, usually hanggang Wednesday po. Minsan dinideclare ng half day, pero tayo pasok. Wala pong pasok pag Huwebes Santo sa Biyernes Santo po. Will Jane Rodio Trasmonte, manganganak na po ako. Paano po pag hindi updated yung MDR? Okay lang po ba yon? Well, pwede niyo pong paasikaso nyo sa inyong husband. Total, malapit lang ang opisina ng PhilHealth. Ngayon pa lang, ayusin na kaagad para po hindi magka-aberya. At kung gusto niyo ma-automatic deduction kaagad, then yung benefit. So again, pag nasisaran kayo, 19,000 pesos yan. Kay private or government hospital kayo magpunta, 6,500 naman po pag normal spontaneous delivery. Ang pinagkaiba ngayon, Best Friend Alex, annually ng panganganak. Kahit ilang beses po kayo manganak, basta actively paying kayo, ma-enjoy niyo po yung PhilHealth benefit. Mm-hmm. Okay. Pwede po, ano ba ibig sabihin yung bang, pwede ba yung nanganak ngayon, tapos nanganak ulit next year? Pwede naman po yun. May instances pa din po, gano'n. Oh, may iba yung sunod din, no? No, nasusunod po agad. Oh.
Okay, wala nga tulad sabi natin, basta tuloy-tuloy ang bayad nyo, walang problema yun. Opo. Diba? Dilawin ko, sa isang taon, meron kang 90 days hospitalization benefit allowance. Oo. Pag actively paying member ka, 45 days po nun exclusive sa member. Oo. 45 days namang natitira, paghahati-hatian kung ilan man yung inyong qualified dependent. So, ibig sabihin yan, na madali maubos po yan kung kayo po ay halimbawa dinadialysis, o kaya may cancer, merong chemotherapy, o kaya radiation. Hanggat na di nauubos po yan, entitled po tayo makukuha ng benefits sa PhilHealth. Tsaka ano naman sa isang taon, isang beses lang pwede manganak eh. Okay. Pero yun nga lang, lagi natin paalala, hindi natin alam kailan tayo maaaring magkasakit, ma-accident. Yun, oo. Insurance po yan eh. Kailangan habang maaga pa. Oo. Hindi maganda Diba? yung manganganak na po ako, wala pang ganito. Hindi, ano yan pwede yung schedule yung panganganak, hindi mambiglaan yan eh. Diba? Kayong responsable dyan. Siguro, Best Friend Alex, yan po yung isang rason bakit magbabago tayo ng polisiya na gagawin nating 9 months na ho ang qualifying contribution simula October 1. 9 months para lalo na sa panganak. Po, kung kailan kailangan. Kasi po, nais kong paliwanag sa ating listeners and viewers, ang PhilHealth po ang siyang nangangasiwa ng National Health Insurance Fund. Lahat po tayo ay naglalagay sa pondo, hindi man tayo nagkakasakit, well and good, pero yung pondong naiipon, yan po yung ginagamit natin pantulong sa mga kababayan natin sakit sa hospital. So nakakatulong kayo, hindi ba kayo nagkakasakit. Okay, bago tayo meron pa, pwede pa isa bago tayo mag-break. Si Nicole Saigo, paano kung makakakuha lang ng PhilHealth tapos fully paid naman na pwede na ba magamit agad next month? Well, depende po. Kung kayo halimbawa ay magbabayad na yung last week ng March, next quarter magagamit po kaagad yan. Pero kung April na ho kayo nagbayad, maghintay kayo ng 3 buwan, April, May, June, bago nyo sa July, ito magagamit. Pero I suggest, bayad nyo ng 1 year para po walang aberya at hindi nyo makaligtaan kung kayo nakakabayad o hindi. Alright, ang ating oras, 11:28 Philippine Standard Time. Magbabalik po ang inyong paboritong public service program, Action Solusyon sa Radyo 5 with your best friend, Alex Tinsay. Kasama po si Delio Aceron para ngayong araw po. Magbabalik po kami, makalipas lamang ilang mahalagang paalala. 1-3 News FM. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong Action Solusyon sa Radyo 5 at meron na lamang po tayong less than half an hour para po sa ating 2-hour program. At of course, kasama pa rin po natin si Delio Aceron, ang Deputy Spokesperson ng PhilHealth at ang kanilang Action Center Head. Del? Yes, magandang tanghali po ulit sa lahat ng listeners and viewers. Ito na po yung pagkakataon nyo, magtanong at humingi ng paliwanag tungkol po sa pag-avail ng PhilHealth benefits dito sa programa ni Best Friend Alex. Si Abby Montes Dulueta, ask ko lang po, under ako ng PhilHealth ng asawa ko, pwede po ba ang kanya na lang gagamitin ko sa panganganak, continuous naman po ang hulog niya? Mga 15 months, more or less? Well, hindi niya binanggit kung member din po siya. Pero kung hindi naman po siya member, yung si Mrs., wala akong problema. Ang kailangan lang gawin ni Mr., siguraduhin po na nakadeclare si Mrs. sa kanyang membership data record. In case na hindi nakadeclare, mag-fill up lang po ng PhilHealth membership registration form at maglaki po ng supporting document like photocopy ng marriage contract para ma-update. Kasi pag na-update na po yung kanyang record, makikita po yan doon sa My PhilHealth portal. Yan po yung eligibility checking na check ng mga hospitals, kaya private or government, kung ito bang member o kanyang dependent ay actively member ng PhilHealth at makaka-avail ng benepisyo. Si Len Di Coche, the NSD package is applicable for births in accredited hospitals, while the MCP is for births in birthing homes, midwife clinics, and lying-in clinics. Correct po ba ito? Opo, tama po yan. 8,000 po pag sa mga birthing saka lying-in clinic. Mas malaki to ng konti kasi ang rationale po dyan, alam natin sa mga ibang lugar, malayo ang hospital, at kumbaga binibigyan natin ng incentive yung mga lying-in clinics na in-encourage natin na magkaroon pa lang mas maraming lying-in clinics. Ayaw po natin kasi na yung mga ating mga kababaihan, yung mga anak sa bahay, gusto natin maging safe yung delivery nila.
At ito po isang commitment natin para mapababa yung mga infant child mortality alinsunod sa ating Millennium Development Goals. We have a caller, si Junie ng Bacoor, Cavite. Junie, good morning. Magandang tanghali. Magandang tanghali, Sir Alex. Good Yes. morning po. At tanghali na pala. Tanghali na nga, oh. Magandang Sir, tanghali. may Sige. tanong lang po Go ako ahead. sa PhilHealth, sir. Oh, go ahead, Junie. Okay. Sir, kung pag nagka-UTI po ba, kailangan 5 days kang kailangan ma-confine sa hospital? Maganda yung tanong ni Sir. Oh. Nagkaroon po kasi tayo dati ng polisiya na merong piniprescribe na length of stay like 3 days to 5 days. But nais kong paliwanag sa lahat ng listeners and viewers na tinanggal na po yan ng PhilHealth. Wala na kong kailangan requirement na ganyan katagal ka ma-confine bago ma-avail ang benepisyo. And again, it's kung inpatient benefits, ibig sabihin na confine ka due to illness or disease na kailangan mo ma-confine ng labas 24 oras, magagamit nyo na po kaagad ang ating PhilHealth benefits on the assumption na yung inyo pong diagnosis ay kasama po dun sa 10,000 plus na medical and surgical cases na binabayaran po ng PhilHealth. Sir, tanong ko lang po, sir, kailan po yung nag-start yung sir, yung pagtanggal ng ganong sistema, sir? Ang alam ko po, this year lang po natin tinanggal yan or fourth quarter ng 2017, hindi ko lang po maalala. But again, tinanggal na po yung ganyang length of stay. There was a time po kasi, nais ko rin paliwanag na medyo naabuso po yan, kung kaya naglagay po tayo ng ganyang requirement. And nung na-correct na po natin at na-inform natin yung mga hospitals na ganitong polisiya, na ibinalik na po ulit dun sa 24 hours na confinement lang. Okay, sir. Last na question, sir. Okay lang po ba, sir? Go ahead. No problem. Okay. Pag ganung sir, pag na-confirm ka ng UTI, sir, magkano pong nababawas doon sa PhilHealth natin, sir? Covered po yan, kasama po sa case rate package. Hindi ko lang po hawak na yun kung magkano yung amount. Pero kung kayo po ay Android user, meron po tayong libreng mobile application. Ita-type nyo lang po doon sa Google Play Store, PhilHealth ACR. Pag na-download nyo po yan, lahat po ng mga cases, i-type nyo lang po dyan, makikita natin magkano yung exact amount. Kung di po nagkakamali, ang UTI, hindi ko alam po, nasa 6,000 to 9,000. But to be sure, pwede nyo i-check doon or itawag nyo po sa aming 24/7 hotline, 441-7442 po. Ay, salamat po sa PhilHealth. Naliwanagan na po ako ngayon. Pati na rin po kay Sir Alex. Salamat po. Thank you so Ay, much, Junie maraming salamat po. ng Bacoor, Cavite. Marlene Davis Villar, ano po yung PhilHealth Claim Form 1? Apo, in claim form 1 po, diyan po nakalagay yung impormasyon ng ating member. At yung claim form 2 naman po, yan yung mga ilalagay ko, ano yung mga gagawing procedures, sino yung attending doctor at yung mga gamot. So, yan po yung mga claim forms na sinasubmit in case na magdi-direct filing. Halimbawa po, nagkaroon ng problema yung system nila o kaya hindi na avail ng benefits at magdi-direct filing sa nearest PhilHealth office. Yan po yung kasamang sinasubmit na dokumento. Okay. Binabati ko si Bishop Ted Malangin ng Jesus the Deliverer Church dyan sa may dito sa Giginto, yon, sa Giginto, Bulacan. Okay, si Marlene, si Michelle Sansano, Makapulay, Albano. Paano po pag nawala yung resibo ng hulog sa PhilHealth? Opo, nawala. Well, wala naman rin pong problema per se. Pwede naman po ma-verify yan sa ating nearest office sa PhilHealth o kaya sa Action Center hotline. Kaya yan din po ang halaga nung bakit may pinahiram na po tayong PhilHealth portal sa mga hospital. Kasi mache-check po nila kung itong member ba ito ay may sapat na hulog. Nagparang piko po yun. Pag pinasok yung pangalan mo, Delio Aceron, member ba o dependent, magagamit ba yung benepisyo? Nag-yes or no po yun, best friend Alex. Oh. Yes, ibig sabihin magagamit. So dapat pag magambay hospital, siya po ay covered ng PhilHealth at mababayaran yung hospital. Pag nag-no, ibig sabihin itong member o itong na-confine ay maaring walang hulog o walang qualifying contributions na 3 months o kaya hindi na di-declare pa, na kailangan pang ayusin sa nearest PhilHealth office para ma-enjoy yung kanyang benefits. Okay.
Si Rosie Oquias Aquino, Mhm. hindi, unahin natin to si Juan Pestaño Gonzales kasi baka malito tayo, hindi pwedeng lumampa. Sige po. 6 months po, last previous ko nahulog, pero 5K lang po ang kinaltas sa PhilHealth ko. Marirefund ko pa kaya yung mga nabili kong gamot? Well, kung lagpas 6 months na, though ang general rule, dapat within 60 days, pwede tayo mag-file ng direct filing. Pero ang next option na po dyan, mag-a-appeal po tayo in case na hindi niya po na-file yan within the prescribed time. I suggest, para mas mapiliwanagan po siya at ma-check na rin sa database kung tama ba yung deduction, tama yung benefits na nakuha niya, tumawag po siya sa ating Action Center hotline 441-7442 para ma-verify at makita po yung exact amount. Mhm. Si Rosie Oquias Aquino, tanong ko lang po, kung lifetime na ba yung PhilHealth ko? Kasi nung nasa ospital ang anak ko, wala akong nabayaran dahil nag-apply ako sa provincial hospital namin ng PhilHealth at yun, wala rin po akong nabayaran. Apo, hindi po nalinaw, maaaring baka siya po ay na-enroll sa point of care service. Kung halimbawa, isang member ay pumasa sa pamantayan na siya ay mahirap at hindi nasama sa listahan ng DSWD, pwede po siya isponsoran ng government hospital para ma-avail yung benefits. Mhm. Ang lifetime membership po natin, kung siya po ay senior citizen na at nakapaghulog ng at least 10 years, habang buhay ng member yon. O kaya naman, senior citizen ka, wala ka mang hulog ng araw sa Medicare o PhilHealth, yung pamahalaan na po ang nagbabayad ng inyong premium taon-taon through the sin taxes na nakokolekta. Importante lang po doon, si Lola at Lola ay nagparehistro para ang kanilang impormasyon ay nasa loob na ng database ng PhilHealth. Mhm. Okay, si Dadudes, my senior citizen mama, was confined last December. Kung makukonfine ulit siya this week, makukover pa po ba siya ng PhilHealth? Mako-cover po siya kasi lagpas 90 days, assuming na same case siya, halimbawa pneumonia ng December, tapos lagpas 90 days na po yan, mako-cover po siya. Si SB Esteban, saan po makakakuha ng claim form 1? Well, pwedeng kunin po yan sa nearest PhilHealth office or pwede rin po i-download ito na libre sa ating website. Kung may internet po kayo, it's www.philhealth.gov.ph. May portion po doon sa may right side, upper right, yung download forms or pwede po i-download yung PhilHealth membership registration form o kaya yung mga claim forms na yan. Si Oriza EUM, paano po ba magpa-member? Kasi kailangan ko po sa pag-apply ng work. Well, ang general po natin dyan, it's supposed to be the HR ang siyang mag-e-enroll sa ating mga bagong aplikante kasi mag-fill up po kayo ng PhilHealth membership registration form. Tapos yung HR po dapat mag-submit ng Employer's Report Form 2. Yung ER2 po, yan po ilistahan sino yung bagong hired na employee, magkano yung kanyang amount, magkano kanyang sweldo at magkano ikakaltas sa kanyang contribution. Ang ginagawa po kasi ng iba, pinagbaboluntaryo nila o pinakukuha ng PhilHealth number. Pero sa aking opinion po, mali po yun. Dapat gawin po ng mga HR kailang trabaho. Hindi porket na-issue sila ng PhilHealth number, maling paraan po yung kailang ginagawa. Ganun, may mga ganun pala, no? Yes, Oo, hindi tama yon. Hindi ho tinotolerate ng PhilHealth yon. Opo, sila shortcut po nila kasi pag nag-voluntary sila, ang assumption doon sila malalagay sa database. So magkakaroon tuloy ng amendment. So sa mata ng HR po, with all due respect, importante may PhilHealth number, i-declare nila. Yung dalang empleyado naka-voluntary pa per se. So nagkakaroon ng discrepancy. I suggest, ang tamang proseso po dyan, yung HR po, every month, nagre-report po yan ay Employer's Report Form 2. Sino yung mga bagong hired, sino yung mga natanggal na, kailangan medyo konting effort lang po para ma-update nila at sila na rin po nagre-report nun . So, yun po, yun ang isang paalala at paglilinaw. Si Misahon Aguila Alfredo Jr., naglalapse po ba ang PhilHealth kapag hindi nahulugan? Ay, opo, naglalapse po yan. Naglalapse in the sense na member pa rin po kayo ng PhilHealth, pero nagiging inactive ang inyong status. Pag inactive ang status mo, best friend Alex, bigla kang tinamaan ng pagkakasakit o pagkaka-aksidente, baka matsambahan, wala kang maipakitang latest na contributions na 3 months sa loob ng 6 na buwan. Kaya ang paalala ko, tuloy-tuloy lang po ang paghuhulog, hinto lang po kayo sa paghuhulog kung kayo po ay lifetime member na or kayo ay na-sponsoran or kayo po ay naging beneficiary na po ng inyong asawa.
Si Dudes Dimata, paano po kung walang trabaho at wala nang kakayahang ipagpatuloy ang paghuhulog? May iba po bang option kung sakaling kailanganing maospital pero natigil na sa paghuhulog dahil wala nga pong trabaho? Marami po tayong options. Isa po dyan yung kung kayo po ay pupunta sa government facility, doon kayo dinala, tapos pumasa po kayo doon sa pag-a-assess ng local DSWD doon sa hospital. Meron po tayo tatawag na point of care enrollment. Pero once ma-enroll po kayo dyan, 1 taon po kayong covered, ma-enjoy po nyo yung benefits sa inyong confinement. Or pwede rin po kayo, halimbawa, lumapit sa inyong lokal na pamahalaan, baka po nag-i-sponsor si Mayor o may ibang fund sponsor, pwede rin po kayong mapasama dyan o kaya doon sa DSWD para mapasama naman po kayo doon sa listahanan at maging indigent beneficiary kayo. Si Emelita Caneja de Leon, magkano po ba ang contribution ng PhilHealth? Ang hearing test na binayaran namin ay 1K. Sa lying in clinic po ako ng anak. Okay, ganito po yan. Ang bayad po namin sa newborn care screening package, siyempre kanina ko pang paulit-ulit ng sinasabi, it's 1,750 pesos. So kung PhilHealth member po kayo, siningil pa po kayo ng 1,000. So sa madaling salita, baka hindi kayo nagkalinawan, ibig sabihin siningil kayo 2,750 kasi 1,750, sagot na po yun ng PhilHealth at babayaran namin yung facility o yung doktor. Si Aji Namoto, ano to commercial? Aji Namoto, alias. Ask ko lang po kung nasa ibang bansa ang mismong member ng PhilHealth, pwede pa bang kumuha ng MDR ang asawa kung sakaling ma-hospital siya? Apo, pwede pa rin po. I-authorize niya lang po yan at makikita rin naman po, lalo na nasa ibang bansa siya, malamang siya po ay active OFW. Make sure lang po na siya po ay actively paying kasi yung mga OFWs natin, bago lumabas po yan ng bansa, mandatory, nire-require natin sila magbayad ng 1 year, 2,400. Kaso pag na-extend yung kanilang kontrata, nakakaligtaan nila na pwede naman magpabayad dito sa bansa o kaya doon sa mga payments abroad, may accredited tayo na tumatanggap ng bayad, kailangan actively paying sila para ma-enjoy nila yung benefits sa PhilHealth. At pwede rin po yan magamit ng mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas or maging OFW abroad. Pag na-confine sila, Best Friend Alex, may 6 months sila para mag-direct filing. Ganyan po ating programa benepisyo para sa mga OFWs. Si Glenn Gramahe, ang pagbabayad daw po ba, pwede na bang buwanan ang pagbabayad? Yes, pwede po. Apo, 200 pesos a month. Abot kaya po yan. At kung pwede rin pong quarterly, 600 pesos. Or kung kaya nga po natin pag-ipunan, 1 year, 2,400. Mas maganda kasi kung susumatotalin natin, kung isasama mo yung pamasahe mo, siyempre pag namasahe ka, mamimirienda ka pa, malaki pa yung chance mo, Best Friend Alex, makaligtaan. O kaya magamit yung pera sa ibang paraan. Kaya kung, halimbawa, Pasko, nagkapera ka na, bayaran mo na yung 1 year, 2,400. Siguradong may coverage ka na, kasama pa ang inyong mga mahal sa buhay. Make sure lang na ma-declare nyo sa inyong membership data record. Nabayaran na po ba ng PhilHealth yung 1 year covered na po ba kaagad yun? Sa pag nabayaran ng 1 year covered na po ba rin yung panganganak, sabi ni Mark Allen Sampilo? Yes, cover na po yan basta may qualifying contribution tayo. Pero kasi meron po tayong women about to give birth. Halimbawa, sa isang araw, manganganak na si Mrs. Ngayon pa lang pwedeng i-enroll yan sa nearest PhilHealth office at isa-certify na si Mrs. ay mag-a-avail ng women about to give birth policy. This is one-time enrollment po. Magbayad ng 1 year, 2,400, may enjoy na po kagad ni Mrs. yun kahit walang qualifying contributions na 3 out of 6. So, special case lang po yan. Okay. No name, naging senior na po ako last 2015. May unpaid 1 year po ako pero sinamit ko sa PhilHealth sa isang mall dito sa Cebu na senior na po ako. Apo. Hindi nga na po kailangan bayaran yun. Siya po ay senior citizen na. Ibig sabihin, pamahalaan na po nagbabayad ng kanyang taon-taong premium through the sin taxes na nakokolekt at yan po ay nire-remit sa PhilHealth. Ibig sabihin po nun, kung sakasakali magkakasakit si lolo at lola, at least may enjoy niya na po ang PhilHealth benefit. Yan po yung benepisyong handog natin ng ating pamahalaan para sa mga minamahal nating lolo at lola. Alisa Loquias Buato, wala na po bang babayaran sa lying in pag updated yung PhilHealth at nakahulog na October, December 2017
At saka yung latest ngayon, 2,400. Ask ko lang po, wala na po ba akong babayaran sa lying in? Kasi baka Opo. may babayaran pa ako ng malaki. Kailangan ko mapaghandaan. Manganganak na ako sa April. Well, ang suggestion ko nga po, make sure na yung lying clinic yung pupuntahan ay accredited at maglinawan rin po kayo kasi baka meron pa pala kayong agreement na meron pang excess na sisingilin sa inyo inyong kumadrona o yung doktor na magpapaanak. But again, our package is 6,500. Pag mga 8,000 pesos po pala kasi lying in clinic. Pag hospital, 6,500. Tapos iba pa po yung 1,750 pesos para sa newborn care screening package. Si Bacaraeg, Dumagan, Naomi, Adeline, paano po kung yung OB ko hindi siya accredited ng PhilHealth sa ospital? Kompleto po ako ng bayad sa PhilHealth. Pwede ko po ba ayusin sa PhilHealth na doon ko na lang ayusin yung ibabawas po na dapat i-discount? Well, importante po, accredited po na healthcare provider yung ating doktor para ma-enjoy natin yung benefits. Kasi package po namin babayaran yung hospital 6,500. So I suggest, paglinawan po tayo at alamin natin bakit hindi pa nagpapa-accredit. Baka kailangan mag-comply yung doktor niya o kaya may problema pa siya sa paper siya bakit hindi siya accredited ng PhilHealth. Si Jean Tagalog, thanks po sa PhilHealth sa pagpapanganak ko. Totoo po, talaga yan, malaking tulong talaga. Sabi ni Jean Tagalog. Wow, maraming salamat po. Para sa mga members natin na naka-avail, welcome po yan na i-share nyo po dito sa programa ni Best Friend Alex. In fact, Best Friend Alex, meron po tayo nakuha isang commendation sumulat po sa civil service. Siguro sa pag-guest ko sa Lunes ay dadalhin ko po. Nagpapasalamat sa programa at natulungan po natin. Si Nadnad Garino Somal, magkano na ba ang premium pay po ngayon? Ngayon po, ang premium po pag tayo po ay kasali sa informal sector program o kaya voluntary tayong magbabayad, it is 200 pesos a month. Pwedeng monthly ang bayad. Pwedeng every 3 months, 600 o 6 months, 1,200 o 1 year, 2,400. May plano pong mag-adjust. Wala pa kong sinasabing management. Kung sakasakaling matuloy po ito ng second quarter ng 2018, from 200, magiging 300 pesos a month. Pero habang wala pong ina-announce, I suggest, kung kaya natin bayaran ng isang taon, mas maganda para hindi tayo abutan kung sakasakaling matuloy yung planong premium adjustment. Si Nadnad Garino si Desiree Wabina, pwede pa po ba magbayad? Sorry. Ng first quarter pag April na? Hindi po kasi lagpas na po siya ng quarter. When we say calendar quarter, first quarter is January, February, March. Ang bayad mo kasi, nagre-retroactive siya o na-apply siya within that quarter. Magbayad kayo ng Marso, i-apply yan as if nagbayad kayo ng January 1. So pag nagbayad po kayo ng Abril, prospective na yan. Ibabayad po yan April, May, June. Doon po ang application yan. So I suggest, magbayad na po kayo ngayong Marso para po yung January, February, March, waiting period para magagamit nyo na po yung inyong PhilHealth benefits simula next quarter, April, May, June. Si Jelaine Alamado, hi po. Ako po wala pang PhilHealth ngayon. Kukuha pa lang po ngayong March. Tapos po, manganganak na po ako ngayong May. Magagamit na po ba agad yon? Yes, magagamit na po yan kasi pag nagbayad po kayo ngayon, sana po bago matapos yung Marso, January, February, March, yung 3 months na yun, waiting period nyo na po yun. Entitled na po kayo maka-avail kasi na-comply nyo na pa yung qualifying contributions na 3 months within 6 months na 600 pesos na bayad. Miraflor Tambus, pag OFW po ang member, pwede na ba na isang beses isang taon magbayad sa PhilHealth? Ay, talagang isang taon po, pwedeng magbayad po, kaagad yan. In fact, kung 2 years to 5 years yung kanyang kontrata, Best Friend Alex, pwede siya pang magbayad in advance para hindi niya makaligtaan. Ang maganda po nun, anytime na kakailanganin niya ng mga malya sa buhay dito ay magagamit agad. Make sure lang na may-declare niya at update yung kanyang membership data record na nakadeclare yung pangalan ng kanyang mga dependent. At ganoon din po, yung mga nakikinig na OFWs, in case maka-confine kayo abroad, halimbawa na pneumonia kayo, yung high-risk pneumonia, ang bayad namin po doon ay 32,000. So kung na-pneumonia kayo sa Taiwan, binibigyan po kayo ng 6 months mag-direct filing sa Pilipinas para ma-recover yung 32,000 pesos na amount na sinasagot ng PhilHealth.
Si Emily Liban, ask ko lang po, paano po pag indigent sa PhilHealth? Paano po yun gagamitin at nire-renew po ba yun? Last work ko po kasi, dati kinakaltasan ako ng PhilHealth, pero nung binerify ko sa PhilHealth kung ilang hulog ng employer ko, wala po record kasi indigent yung nakalagay sa akin as a member. Well, makikita po natin medyo may discrepancy po yan. Pag sinabi kasi natin indigent tayo po ay pumasa sa pamantayan ng DSWD na tayo po ay mahirap. Pero tayo po ay matatanggal dyan sa listahan kung tayo po ay magkakaroon ng change of status. Ibig sabihin, nagkaroon na po kayo ng trabaho, may nagkaroon kayo ng employer na paghahatian kayo sa pagbabayad ng monthly premium. So, pag may trabaho na po, natatanggal po siya dapat dun sa ating database. So, I suggest, tumawag po siya sa PhilHealth office at linawin kung ano ba talaga status niya. Kasi kung nagtatrabaho na po siya, matatanggal po siya talaga sa listahan na yon. Ano naman po ang benepisyo pag kayo po ay indigent o sponsored member? Pag kayo po ay na-confine sa government facility, sa kanila may enjoy Best Friend Alex yung walang dagdag bayad o yung no balance billing policy. So kung ikaw ay na-pneumonia, 15,000 yung moderate risk, siningil ka ng 20,000 ng hospital, may excess billing ng 5,000. Pero kung sa government facility ka nagpunta, yung excess na 5,000, sasagutin yon ng government facility. Si Kay Flores, hello po. I want pong malaman if valid ko pa bang magamit yung PhilHealth ko kasi last 2015 nagamit ko siya sa panganganak ko, sa first baby ko. Tapos di ako naghulog. Ngayong 2018 po, naghulog na po ako para sa January, March. Then sa April, and this month, manganganak na po ako. Magagamit ko po kaya yon? Manganganak po siya kailan ulit, Best Friend Alex? April? This month. Kung manganganak April na po siya. siya manganganak, mako-cover yon. At kung ngayon this month na rin po siya manganganak, technically mako-cover na rin kasi po March 21 bang yan. So ibig sabihin, yung bayad niya ng March 1 to March 20 considered as 1 month. So bayad na po siya ng January, February, March, may enjoy niya na po yung benefit sa kanyang panganganak. Okay. Magpaalam na tayo, Delio. Well, again, isang karangalan po na makasama si Best Friend Alex anytime of the week. Pag kailangan niyo po ang mga tungkol sa PhilHealth, tawagan lang po kay Ma'am G. Always ready po tayo magbigay ng public service at makasama kayo sa programa niyo sa Aksesyorasyon. Again, maraming salamat. In behalf of management ng PhilHealth, ang puso ko ay nagpapasalamat sa Radyo 5, kay Best Friend Alex, kay Ma'am G, at sa lahat ng mga loyal listeners and viewers sa programa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po tayo tuloy na magpaalam, ang ating pong gabay ay tumutukoy sa atin sa Isaiah 41:13. I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Alam po ninyo, nangangako ang Panginoon na sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, meron po tayong tagumpay dahil napagtagumpayan na ni Lord ang mundo. Kung kayo po ay naharap sa mga mabibigat na mga problema, mga hamon, walang katiyakan, ay kailangan po palakasin natin ang ating loob. Dahil kapag nanangan po tayo sa salita ng Diyos, we will become an overcomer. Ayun, tatagumpay daw po tayo. Kasi ang sabi dito, do not fear, I will help you, says the Lord. And with that, tayo po ay nagpapaalam sa Friday, no? Magkikita tayo sa Friday. At okay, hanggang dito na lamang po muna tayo. Ito po ang inyong best friend Alex Tinsay, nagsasabing, our God is just a prayer away. God bless us all. Have a pleasant day. Walang sinayang na oras, di na maghihintay sa wala. May puso pati pagbabalita, aksyon, solusyon.